Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Dagupan City Mayor Belen Fernandez nangakong magpapatuloy ang programang Goodbye Gutom upang makamit ang Zero Hunger sa lungsod. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ricky Kasipit. Ang iturya sipan si Dagupan City Mayor Belen Fernandez, Jadsari Dagupenyo yaman tuloy-tuloy sa programang Goodbye Gutom ya Local Government Unit o LGU ya Dagupan City Pangasinan. Sa Goodbye Gutom sa ubat, ya syudad pian nagamuray target ya Zero Hunger jad kabuan daray residente. Sa existituan programa at mangibunog at talumplutan sa kaya barangay, at syudad ya sari panangan tan saray nakaukulan na kailangan asing gatas tan bitamina. Mibibiyang at sayan programa ilay volunteers sa City Nutrition Office, City Health Office, Barangay Council, tanpigaran pribadong kumpanya. O nung datos ng Mayor Fernandez, 50% lansay kabuan na sari ugugaw at syudad yadagupan so akalay benepisyaryo at sayan programa. Niyarom tunin ng Mayor Fernandez ya sayan numero at say mambaga ya matalunggaring iyan panumpisay programa. Suportay LGU mut kuno iyan proyekto at sa United Nations Development Goal. Temporaryan intunda iyan programa at sayan bulan niya Enero, balit ang itarya sipan si Mayor Fernandez sa mantuloy-tuloy iyan programa, pra-plansya ang labat kunoy arom ya plano asi nga i-connect ay vaccination campaign, tapian nagamuran sa holistic approach at sayan programa. Manlala po dyan RP Dagupan City Pangasinan, aya si Ricky Kasipit para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ricky. Yan ang ulat mula sa Dagupan. Dumako naman tayo sa Bontoc. Suporta para sa mga programa ng Department of Education sa Mountain Province. Suportado ng mga local chief executive. Ang detalye ng balitang ito mula kay Donna Kawis Balyo. Suportado ti local chief executives wenno LCEs dagiti programa ti DepEd Mountain Province. Ti suporta kat inyabkas dagiti lokal nga opisyal nga inpangruna ni Mountain Province House Representative Maximo Dalug Jr. Ti provincial government ken dagiti mayor iti naangay at DepEd LCEs kumustahan 2024 idi napalabas alawas ditoy Bontoc. Sigon ken ni Dalug Jr. masapol matutukan ti edukasyon dagiti ubing iti probinsya nang runa iti tayak ti English, Math, ken Science. Reaksyon dayto iti kongresista ken dagiti lokal nga opisyal iti report ti DepEd a nababati score dagiti estudyante iti elementarya ken sekundarya iti naisayangkat nga assessment iti Math, English, ken Science. Inbaga pa iti DepEd nga adu dagiti estudyante iti probinsya ti marigatan nga agbasa. Nagkaykaysa nga inyabkas Dadalog Jr., Bontoc Mayor Jerome Tudlong, Paracelis Mayor Marcos Ayangwa, ken dagiti representante ti PLGU ken MLGUs ti panagtultuloy ti panangsuportada kadagiti programa aktibidad ken proyekto ti DepEd para iti panakaitag-ay ti kalidad ti edukasyon dagiti ubing ditoy Mountain Province. Narpos na Bontoc, Donna Kawis Balyo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna. Yan ang ulat mula Bontoc. Samantala, dumako naman tayo sa Tabuk. Mga kooperatiba sa lungsod ng Tabuk, benepisyaryo ng Inspire program ng Department of Agriculture. Ang detalye ng balitang ito mula kay Renzi Roaquin. Iti lima nga Integrated National Swine Production Initiatives for Recovery and Expansion wenno Inspire program ti Kalinga, Syudad ti Tabuk, baba ni Alliance of Tribes for Oneness in Development Credit Cooperative, iti nakaawat ti kadakalan a pondo. Dahito iti pakamo ni ATOP DCC Board of Director Season Paot. Kuna nga swine raising iti livelihood project iti nasawa kooperatiba, iso nga ito iti pangusaranda iti pondo nga iti income ket mapan iti kooperatiba saan nga kada miyembro.
ni paot matlang itinangidonar iti lote sa jay sitio Guabang para iti swine production. Sigon kadagitipan nakabagi iti DA car na ited iti 10 million peso a capital gapot a makita da nga daan potential ti kooperatiba a padakkelan iti agri-livestock business. Manamnama nga nagrugi ti construction ti proyekto iti mata lang lawas ket malpas iti may sagasat 20 katalo nga aldaw. Manipo DZRK Tabuk City, Renzi Roaquin nagpadpadamag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Renzi mula dyan sa Tabuk. Samantala, dumako naman tayo sa Lucena. Love for All Caravan, pinilahan ng daan-daang taga-lalawigan ng Quezon. Ang detalye ng balitang ito mula kay Carmi Isles. Pumila ang daan-daang Quezonian sa Love for All o laboratorio, konsulta at gamot para sa lahat kahapon sa Quezon Convention Center, Lucena City. Sa ilalim ng programa, libre ang mga serbisyong laboratorio tulad ng Complete Blood Count o CBC, urinalysis, fasting at random blood sugar, cholesterol, fecalysis, electrocardiogram o ECG at PPD test para sa tuberculosis. Libre rin ang mga bakuna laban sa flu at pneumonia para sa mga senior citizen, BHWs, buntis at military personnel. Nasa 3,000 na mga Quezonian ang tinatayang nakinabang sa mga libreng serbisyo ng programa kahapon. Bandang alas 10 ng umaga kahapon nang dumating si First Lady Liza Araneta Marcos na siyang pangunahing nagsusulong ng Love for All. Mula sa RP Lucena, ito si Carmi Isles para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Carmi. Yan ang ulat mula sa Lucena. Samantala, dumako naman tayo sa Palawan. Pag-ibig Fund Office sa lungsod ng Puerto Princesa. Mas pinalawig pa ang kampanya kaugnay sa MP2 program ng ahensya. Ang detalye ng balitang ito mula kay Damian Lacasa. Masiing palabag pa ianang opisina ang Pag-ibig Fund Puerto Princesa Andang Palba para sa andang padayon nga pagkasa ang MP2 Modified Savings Program sa syudad ig sa probinsya. Segun kay Puerto Princesa Pag-ibig Fund Branch Manager Emily Bing Platero, baken pareho sa mga bangko, tax-free ang dividend earning nga kikitaan ang isarang ag-ulog pondo sa inkokong programa. Makunta na ang pinakamababang kontribusyon nga pwede iulog ang isarang miyembro ang ahensya sa MP2 program ay 5 kagatos, ig ang pinakamataas o pinakamabel ay 10 milyong piso. Ag malaki pa si Platero nga kabebetang nga superior ang iskema ang programang dia kung ikukumpara sa iba pang mga financial institutions pareho ang bangko. Sa dadi, segun ka Platero ay agadaang lamang sa 6.53% ang kita o earnings ang mga ulog ikandidat sa programa kadadagon. Kasabay ag pagkon in kaso magpalawaran ipanibagong dividend earnings rate andang opisina, siguradong hindi dya agbaba sa 6%. Agalindigi ang syudad ang Puerto Princesa, Damian Lacasa Jr. para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Damian mula dyan sa Palawan. At yan po ang kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Tandag. Mga biktima ng malakas na lindol na yumanig sa Surigao del Sur noong buwan ng Disyembre patuloy na makakatanggap ng tulong mula sa pamahalaan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raymond Aplaya. Padayon karon ang koordinasyon sa Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO Surigao del Sur ngadto sa Regional Office sa Department of Social Welfare and Development o DSWD dinhi sa Caraga Region alang sa paghatag og dugang hinabang ngadto sa mga biktima sa kusog nga linog nga mitay-og dinhi sa probinsya ning miaging bulan sa Disyembre. Sa paghihinabi sa Radyo Pilipinas Tandag, kibutyag ni Hershey Nunez, ang PSWDO officer ning probinsya,
nga doon na sila nakatakda nga virtual meeting tali sa maong buhatan karong adlong Biyernes, Enero 12 nining tuiga. Sumala pa nga paghisgutan sa maong meeting mao ang giplanuhan nga pagpaigayon og payout ngadto sa mga biktima sa linog. Sigon niini nga ilang pangamdaman ang maong aktibidad pinagi sa pagplastar sa mga tahas sa ilang mga Municipal Social Welfare and Development Officer ug ban pa mga personahe nga mao'y modubala sa maong payout. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Raymond, na naulat mula sa Tandag. Samantala, dumako naman tayo sa Hulo. Isang dating miyembro ng ASG sa Sulu, nagbalik loob sa pamahalaan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Fatma Gino. Limila paparintay ng Bukbakas Talbilang sinatumpukan Abu Sayyaf headquarters na Tactical Operations Group Sulutawi-Tawi at Tawatog Sultaw Barangay Busmusulo sin kahapon yaon. Liyawang paglililahay ni Tactical Operations sa Wing Western Mindanao habawan si pagnakura Brigadier General Rocky Binag sina Philippine Air Force Wing Commander hakagi sina Tog Sultaw. Nagamumpa tiniya tulong tawang si Deng FS Westman 3012 AISS and 300 Air Intelligence and Security Wing. Iban si Deng 723rd SOS, 720th CG, 710th Special Operations Wing sa Philippine Air Force at tulong tawang day sub si Deng 1101st Infantry Brigade, iban 41st Infantry Battalion, sin 11th Infantry Division Philippine Army, iban sin Joint Task Force Orion, Provincial Intelligence Unit, sin Sulu PPO, Sulu Provincial Intelligence Team, RIU-9, 54th Special Action Company, 5th Special Action Battalion, Talipao Municipal Police Station, iban si Denga 7th Special Action Battalion, Special Action Force. Dungan hay nilila niya rigsab inabok Garand Springfield Rifle ang minapagtagdapoy hay ni Denga RP Holo inifat Madiligino para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Fatma. Yan ang ulat mula sa Hulo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao.